Isa pong mapagpalang panonood sa inyo mga ginigiliw na mga kaibigan at mga kapatid. Kami po ay lubos na natutuwa na patuloy po namin kayong nakakasama sa paglilingkod po na aming ipinagkakalob sa inyo at patuloy po kayong sumusubaybay sa series na The Book of Mark. Patuloy po natin tinutuklas, inaalam ang mga magagandang leksyon na ating mapupulot dito po sa ating pinag-uusapang ito. We praise the Lord. Nung mga nakaraan po, we talk about yung author. We talk about the start of the ministry of our Lord and Savior Jesus Christ. At ngayon naman ay pag-uusapan natin ang napakahalagang mga paksa na titingnan po natin na ang paglilingkod ng ating Panginoon Jesucristo was not all smooth. May mga challenges at may mga controversies siyang hinarap. Kaya po kung na-miss nyo yung last na pinag-usapan po natin, pinag-aralan natin, I'm inviting you. Pwede nyo pong panuorin yan, pwede nyo pong balikan kasi po makakatulong po as we build up
yung ating mga pinag-aaralan. Mapapansin nyo po na tuloy-tuloy ito mula po sa simula ng Mark at titingnan po natin yung konteksto. And of course, we want to provide you the simplest and the most relevant way na amin pong naiisip na paraan para nang sa ganun ay makarelate at makakonect po tayo sa ating mga pinag-aaralan. Kaya naman, nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos. And again, we invite you, if you missed the lesson, you can watch it. You can join us again sa ating po mga social media accounts na available po itong mga videos na ito. But for now, ang pag-uusapan po natin, napakagandang paksa. Na-mention ko na kanina, but I'll mention again. Ang pag-uusapan po natin ngayon dito po sa ating series na The Book of Mark ay Controversies. Samahan niyo po ako sa ating gagawing pag-aaral na ito. Ako po si Pastor John Alexis Mercado at patuloy po kayong sumusubaybay sa paglilingkod ay pinagkakaloob po sa inyo ng 3 Points Ministries at we pray and we hope na ito po ay nagiging pagpapala sa inyo. Kung ito po ang unang pagkakataon na nakakasama namin kayo, we are inviting you to like our page, to follow, to hit the notification bell, mag-subscribe po kayo para nang sa ganun ma-notify po kayo every time na may mga videos po kaming nire-release. Kasi po ang mangyari po dyan, mano-notify po kayo, may notification pong lalabas sa inyo. So somehow ay hindi nyo po kumbaga malalaman ninyo pag meron po kaming mga live videos kasi hindi lang po ito yung time na kami ay nag-aaral o tayo nag-share ng mga pag-aaral. May mga iba't ibang araw po na tayo ay nag-share ng mga lessons na hopefully ay makatulong po sa inyong pananampalataya at sa paglago sa ating Panginoong Diyos. Kung ito naman ang unang pagkakataon na kayo ay nakakasama namin, praise the Lord po, we are very happy at nawa po ay patuloy namin kayong makasama pa. Tulad po ng sinabi ko kanina, sundan nyo po itong mga pag-aaral natin, hopefully maging blessing po sa inyong lahat. At gusto ko rin pong kunin ang pagkakataon na ito to say thank you. Maraming salamat po sa lahat ng mga nagpe-pray, sa lahat po ng mga nagsusupport, sa lahat po ng mga nangangamusta sa ating mga paglilingkod. And that's the very reason why tuloy-tuloy pa rin po tayong nakapaglilingkod online and offline or face-to-face. So we praise the Lord sa inyo pong lahat at nawa po'y patuloy kayong i-bless at gamitin ng ating Panginoong Diyos. Mapapansin nyo po medyo iba yung ating setup and we want to say thank you na tayo po ay pinayagan na magamit itong place na ito para nang sa ganun matuloy natin yung ating mga pag-aaral. Sadly mga kapatid ay hindi po ako nakabalik kagad. Because of many trainings and ministries ay hindi ko po nagawang makauwi kagad at kaya po kailangan namin gawin dito and we praise the Lord that we have this place para nang sa ganun ang gawain ay hindi mahadlangan. Nagpapatunay lamang ito yung sinasabi po natin lagi na with digital evangelism, wherever we are able na makapaglingkod sa ating Panginoong Diyos. Naalala ko ng mga last time, I'm already traveling to a different country and then nagsiserve pa rin tayo online sa iba pang bansa. So yan ay posible because of the digital platforms that we have as of this moment. And so we want to say thank you for allowing us na magamit po itong place na ito na patuloy po namin kayong mapaglingkuran sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. At muli po maraming salamat sa mga nagpe-pray. Salamat po sa mga nagso-support at binabati ko po kayong lahat ng isang maligayang panunood at nawa po'y patuloy kayong makinabang sa ating pong gagawing pag-aaral. Okay, so gawin po natin ngayon. We will start our study with the word of prayer. Let's bow our heads and let's pray. Ama po naming Diyos, dakil at makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na kami po ngayon ay narito mag-aaral ng inyong mga salita at nawa pong lahat ng aming mga mapag-aaralan, lahat po ng aming mapapakinggan ay makakatulong sa paglago ng aming pananampalataya sa inyo. Salamat Panginoong Diyos sapagkat tunay pong napakabuti ninyo at hindi nyo kami pinapabayaan. Salamat rin po at alam naming pangungunahan nyo kami ngayon. Pagkakaloban nyo po kami ng katalinuhan, pagkakaloban nyo po kami ng lakas upang nang sa ganun, hindi lamang maintindihan kundi maisabuhay ang lahat ng mga bagay
na amin pong malalaman mula dito. Muli po, pangunahan nyo kami. Salamat po sa banal na Espiritu. At salamat rin po ramdam namin kasama namin kayo ngayon sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, isang maligayang panunood. Purihin ng Panginoon. Magkakasama po tayo anong oras man na kayo po ay nadadatnan ng pag-aaral na ito. At nawa po ay patuloy kayong makinabang, patuloy kayong mabless sa lahat po ng ating pag-aaralan. Ang pag-uusapan po natin ngayon from the series The Book of Mark ay ang topic po natin, controversies. And palagay ko po, tulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng pang-ministry ng ating Panginoong Diyos was all smooth. There were challenges na kanya pong hinarap. There were challenges na kanya pong mga naranasan sa kanyang paglilingkod. And there are controversies. And palagi ko po, baka po may mga sumusubaybay ngayon na sa inyong paglilingkod, you are also facing controversies. I hope that this lesson ay makakatulong po sa inyo kung paanong hinarap ng ating Panginoon Jesucristo at kung paanong ito ay makakatulong, itong pag-aaral natin makakatulong upang sa ganun, paano rin naman natin magagawa na hindi lamang tulad ng ating Panginoon Jesucristo na maharap yung mga controversy, but to understand where these controversies are coming from. Okay? Kasi titingnan po natin yung pagkaintindi ng mga Pariseo, mga scribe at marami pang iba ay medyo kakaiba, and that's why Jesus needed to address that. Okay? So, alamin po natin ano ang nais ng ating Panginoong Diyos na ituro sa atin dito po sa topic na ito, and at the same time, we will learn saan nanggagaling itong mga controversies na ito. Ang ating pong key text is in Mark chapter 2, 27 to 28, at ang sabi po ay ganito, "And he said to them, the Sabbath was made for men, and not men for the Sabbath. Therefore, the Son of Man is also the Lord of the Sabbath." So mamaya po, mas i-discuss po natin yan pag dumating na tayo dun sa point na yung text na yan ay ating i-emphasize. To be honest with you, nung aking pong nire-review itong lesson natin, ay sabi ko, isa itong mahabang pag-aaral. Isa itong mahabang discussion kasi po, napakaraming stories na ating pong pag-uusapan. And even in one story alone, nung tinitingnan ko, ay meron akong sermon bawat isa dito. And yet, ang gagawin po natin dito sa isang upuang ito, pag-uusapan natin at titingnan natin itong lahat. Kaya po, gusto ko na pong sabihin sa inyo ngayon, hindi natin magagawang himayin ng todo ang bawat kwento, but we will focus on the main theme. Yung main topic natin, yung controversy, saan ito nanggagaling, anong ginawa natin Panginoon Jesucristo, at ano ang nais niya na gawin din naman natin as we go through this experience as well. Okay? So ulitin ko po, no, hindi natin i-emphasize bawat stories. We will focus on the main theme, yung main topic natin, yung controversy. Kasi nga po, hindi ko magagawang matouch lahat ng details dito, and we want to provide you a practical, relevant study. Dito pong pag-uusapan natin. At nawa po ay mabless kayo, and as usual, I'll be sharing with you 3 points. Nawa po maging madaling paraan para maunawaan, maging madaling paraan para maibahagi ninyo sa inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at nawa rin po makatulong para na sa ganun, mas lalo nating ma-internalize yung mga leksyong itinuturo sa atin dito po sa ating pag-aaralan. Ulitin ko po, there are many stories at may titignan pa tayong literary structure technique na ginagamit ng mga author na mas lalo nyo na po maiintindihan later on na bakit may mga gano'n na may story tas mapuputol tapos itutuloy bigla. Okay? So, maganda pong pag-usapan pa yan natin. So far, ang first letter C natin, since we're talking about controversies, let's talk about the challenges. Okay? Ano yung mga challenges na hinarap na ating Panginoon Jesucristo? And ang gagawin ko po dito, I will show you the different challenges, and then later on sa second point natin, titignan natin kung paano hinarap ng ating Panginoon Jesucristo. So dito po sa first story natin, yung paralytic man in Mark chapter 2. Okay, paralytic man. I'm inviting you, if you have your Bibles, open it later, basahin nyo po yung buong kwento para mas makita ninyo, mas maintindihan nyo, kasi mas magiging madali pong maunawaan ito if you have read already Mark chapter 2 and Mark chapter 3 verses 1 to 6. Mas magiging madali pong paraan. Kung mababasa nyo muna yan, and then saka po ninyo pakikinggan itong ating lesson. Pwede rin naman pakinggan nyo na kami ngayon, and then after po, words, basahin po ninyo yung Bible, mas lalo nyo pong mauunawaan. So again, challenges. Doon sa paralytic man, sa Mark chapter 2,
Pagdating po sa verse 4, and by the way, ang kwento ay meron pong may sakit, paralytic man, he cannot go to Jesus. Ang ginawa po ng mga kaibigan niya, to make the long story short, ay dinala siya, nagbutas sila ng bubong, ibinaba nila, at pagkatapos, anong nangyari po, ang sabi ng Mark chapter 2, 4 to 5 ay ganito, and when they could not get near him, because of the crowd, they removed the roof above him. And when they had made an opening, they let down the bed on which the paralytic lay, and when Jesus saw their faith, he said to the paralytic, "Sons, your sins are forgiven." Makikita natin ng ating Panginoon Jesucristo, the man needed physical healing, but the Lord knows the greatest need of this man, and so above all, more than the physical healing, the Lord provided spiritual healing. But when the Pharisees heard this, ang sabi nila sa verse 7, "Why does this man speak like that? He is blaspheming, who can forgive sins but God alone." So mapapansin po ninyo, because of their wrong understanding of who Jesus is, because they were not able to identify kung sino ang ating Panginoong Jesucristo, ang nangyari po, sabi nila, si Jesus ay nagbablaspheme. So this is one of the challenges, accusation na hinarap ng ating Panginoon Jesucristo sa kanyang paglilingkod, because people do not have the right understanding. Ito na po yung sinasabi natin na they were so faithful in knowing all the details, knowing all the facts, but they miss to know the Savior. Na-miss nila kung sino ba talaga ang ating Panginoong Jesucristo. So ayan po, no? So yan yung unang challenge. Marami pa. Pero ito yung isa sa mga challenges. Tinasabi nila, bakit siya nagbablaspheme? Because ang reason, mga kapatid, they do not know who Jesus is. Hindi nila kilala ang ating Panginoon Jesucristo. And I can deal so much on this that the reason for controversies is because of the lack of knowledge, or it's intentional that they really do not want to know Jesus. And so it's also possible we're facing some controversies sa mga pag-aaral natin sa banal na kasulatan because we are so absorbed with our own understanding instead of allowing the Holy Spirit or the Scripture to speak to us. Alam niyo yung, siguro tatanungin din nyo, sila may Bible rin naman, pero bakit ganun yung pagkaunawa nila? Ito po mga kaibigan, mga kapatid. It's possible that they are reading their Bibles but they are so absorbed with their own understanding. Ano yung sarili nilang mga tradition, yung biases nila instead of allowing God to talk to them. So, controversies can happen because of this. And mga kapatid, pwede itong mangyari sa mga tao sa paligid natin and especially sa atin. Na mali ang ating pagkaunawa sa ating Panginoong Diyos. At pag mali ang pagkaunawa natin sa ating Panginoong Diyos, magiging mali rin ang pagkaunawa natin sa kanyang mga sinasabi. Okay, ayan no. Ngayon, punta tayo dun naman sa calling ni Matthew. Okay, sa calling ni Matthew, ang nangyari po, tinawag si Matthew and Jesus ate with them, reclined with them. Pag sinabi pong recline, ay umupo ang ating Panginoon Jesucristo at relax na relax, eating and dining and fellowshipping with the tax collectors. Ang sabi po sa Mark 2:16 ay ganito, and the scribes of the Pharisees, when they saw that he was eating and with sinners and tax collectors, said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Ayan, okay na naman. Ano na naman to? Ito na naman yung challenge ng ating Panginoon Jesucristo. And the reason for controversies, because in their own perception, you cannot. Hindi ka pwedeng mag-dine with these people. And alam nyo po, sa panahon nila, yung mga tax collectors ay really considered great sinners. Bakit po great sinners? Kasi imagine, sila ay Hudyo at pagkatapos sila yung kumokolekta ng mga tax at ang tingin ng ilan sa kanila mga traidor ng kanilang sariling bansa. And so, para sa mga scribes and the Pharisees, no, you cannot mingle, fellowship with them. And so they said, how come Jesus is doing this? And alam nyo, marami pong mga ganitong situations later on, and I don't know if you've also experienced that, na minsan kahit sa church, pag you are, you're so used to
some ministries that you're doing and somebody starting something new na wala namang contradict sa Bible and even the church approves it, ano pong nangyayari? We are not ready to accept it, to do it. Okay? Pero dito mga kapatid, medyo kakaiba kasi nga Jesus was dealing with yung mga taong kinukonsider na talagang malala sa society. Okay? So, but Jesus, He's willing to go to them and minister to them. And then later on, makikita po natin how the Lord will help them and how the Lord will explain to them yung tamang pananaw. Okay? So again, this is one of the controversies na inarap natin pa ni Kristo. Ano pa? Yung pagpa-fasting. Okay? Fasting ng mga disciples ni John and fasting ng mga disciples ni Jesus. Ang sabi po dyan, now, in Mark 2:18, now John's disciples and the Pharisees were fasting, and people came and said to him, why do John's disciples and the disciples of the Pharisees fast, but your disciples do not fast? Okay, ayun na naman, another challenge, another controversy na inarap na ating Panginoon Kristo. Why? Yung challenge of comparison. Ay, naku mga kapatid, palagay ko po, almost all of us, and maybe including you na nanonood po ngayon, you've experienced this challenge na you are always being compared. Kung meron po mga magkapatid dito na nanonood, well, I don't know if you've experienced that you are being compared to one another. Meron po dito na magka-opisina, you are being compared to one another. Meron dito na magkatrabaho, you are being compared to one another. Your performance and others, alam mo yun, yung lagi kang nako-compare. And people cannot embrace and accept your uniqueness. Okay? Well, of course, yung nako-compare dahil tayo ay sinasadyang hindi mag-perform ng maayos, mako-compare talaga. Pero sadly, when you're already doing your best and yet you are still being compared. Okay? Nangyayari po yan. So, dito mga kapatid, kino-compare ngayon yung mga disciples ng ating Panginoon Jesucristo. Kumbaga, parang ang dating ng argument dito, teka lang, kung ikaw talaga ang Messiah, bakit yung mga disciples ni John mas matindi pang mag-fasting? Yung mga disciples mo, hindi mo nire-require mag-fasting. So, at the end of the day, the argument is still attacking the authority and the identity ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, but again, these are challenges that people today, even yung mga naglilingkod, is facing. Yung they are being compared. And yung comparison ay ina-attach sa identity o sa yung value as a person. Ano pa? Yung sa Sabat na nagpagaling o yung Sabat bago yung nagpagaling yung mga disciples ni Jesus Christ sa Mark 2:23 to 24 ang sabi ganito. One Sabbath, he was going through the grain fields, and as they made their way, his disciples began to pluck heads of grain. And the Pharisees were saying, look, why are they doing what is not lawful on the Sabbath? Okay? So ayan, another challenge, another controversy na inarap ng ating Panginoon Jesucristo in dealing with Pharisees, Sadducees, and Scribes. Ang sabi nila, bakit yung mga disciples mo, ganitong ginagawa, nilalabang nila, they are always trying to look for faults. Okay? Yan po, mga challenges itong nahaharapin natin, mga ginigilo na mga kaibigan at mga kapatid, ano? Lalo ngayon, 'di ba? Lalo na yung Sabat. We know from our studies nitong mga nakaraan na ang pananaw ng mga Hudyo pagdating sa Sabat napakatindi. Even the way they keep the Sabat, grabe. Kumbaga, mas maigi nang maghirap at yung tao na may sakit ay di bali nang maghirap siya kaysa natulungan mo siya dahil Sabat. So may mga ganitong instances at mga cases. Okay po? And ano pa? You may withered hand. Sa Mark chapter 3, 1-2, ang sabi po dyan, again, he entered the synagogue, and a man with a withered hand, and they watched Jesus to see whether he would heal him on the Sabbath so they might accuse him. Okay? So pati yung pagpapagaling ng ating Panginoon Jesucristo. And so, eto mga kapatid, yung mga challenges, some of the challenges dito po sa first few chapters ng Book of Mark. And what do they have in common? Bakit merong challenges na ganitong hinarap ang ating Panginoon Jesucristo? Why were there controversies? The challenge, mga kaibigan, mga kapatid, is because they have the wrong understanding of who Jesus is.
And so in the same way, if we have the wrong understanding of who Jesus is, we will not believe Him. If we have the wrong understanding of who Jesus is, ano pong mangyayari? Tayo ay hindi maniniwala sa kanyang mga sinasabi. Hindi tayo maniniwala sa mga impressions niya. Pangalawa, the Pharisees, the Sadducees, the scribes, they might be too concerned about their power and authority, and they feel na because of what Jesus is doing, yung kanilang authority ay medyo bumababa at napupunta yung fame and yung attention sa ating Panginoong Jesucristo. Although Jesus ay hindi niya iniisip yung mga bagay na yan, but the people around Him, ito pong iniisip. You see, ito mga kaibigan, mga kapatid ko, in my years of serving as a pastor, I realize kapag ang tao is too concerned about power and position, they will not be happy kapag meron silang nakikitang mas magaling sa kanila. Because instead of being happy doon sa mga taong nakikita nilang who can do better and perform well kesa sa kanila, instead of empowering those people, ano pong gagawin? Ang gagawin nila, they will try to pull that person down. Gagawa sila ng mga issues tungkol sa taong yon. Sasabihin nila ay hindi. Hahanapan nila ng butas. At hindi lang po yun because of jealousy and other things, because they want to stay in power. Ano pong gagawin? Gagawin nila na lahat ng paraan para to bring that person down. Isang mali lang, they will highlight it as if napakalaki na nagawang mali nung taong yun. Kasi bakit mga kapatid? They were too concerned and they were afraid that they will lose their power, authority, and position because of what Jesus is doing. Nangyayari ba yan sa panahon natin? Di ba po? Nangyayari. And even in companies, you can see that. That's why mga kaibigan, mga kapatid, itong pinag-aaralan natin is a learning, growing experience for all of us. At nawa po ay natututo tayo, no? Ito yung mga challenges na hinaharap. Ano pa? It's also, the challenges is also because of the wrong understanding of the scripture, or allowing the traditions and biases to go beyond and above what the Bible is saying. Kaya malinaw na sinasabi sa banal na kasulatan na hindi yung ating mga sariling pamamaraan, kundi ang pamamaraan ng ating Panginoong Diyos ang dapat nating sinusunod. Dapat nating ginagawa. So, ayan, ano? So, ito yung mga challenges na hinarap ng ating Panginoon Jesucristo, and the challenges is because of wrong perception, being afraid of losing their power and authority. Ayan, ano? Hindi lang yun yung mga maling mga kanilang interpretation of the scriptures. Kaya po mga ginigilo ng mga kaibigan, mga kapatid, as we are sharing this, it's also possible na tayo ngayon na sumusubaybay ay nararanasan din natin ang mga ito. O kung hindi pa man, as you faithfully serve the Lord, you will experience this. And I think even in not in spiritual context, we are experiencing challenges. And so, ang isa pang mapupulot kong lesson dito, if Jesus faced these challenges, how much more na tayo po? Okay? Kumbaga, kung hinarap ng ating Panginoon Jesucristo, how much more tayo rin sigurado haharap rin tayo. Kaya pala sa Biblia nakalagay, do not be surprised. Huwag tayong ma-surprise sa mga challenges, sa mga trials, sa mga temptations na hinaharap natin at dumarating sa ating mga buhay. Kasi maging ang ating Panginoon Jesucristo, at ako po bilang nag-aaral ng salita ng ating Panginoong Diyos, as I look into this, it reminds me, if I'm facing some controversies now, if I'm facing some challenges now, ibig sabihin lamang nito, simple lang. Kung ang ating Panginoon Jesucristo pala ay humarap noon, kung ako'y humaharap ngayon, then it's normal. Normal. Ang kailangan kong gawin ay patuloy na lumakad sa pananampalataya at gawin ang nais ng ating Panginoong Diyos sa ating mga buhay. Amen? Okay? So, ito ang first letter C natin. We talk about the challenges. Now, let's go to the second letter C. We only talk about the challenges. Now, let's see anong ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At ang linagay ko ditong second letter C ay correction. Okay? Correction. Bakit? With all these controversies, we realize that there were challenges.
And most of the challenges are not just external but mostly internal. Okay? Now, anong ginawa ng ating Panginoon Kristo to correct these wrong perceptions? To correct these wrong expectations. Ayan, alam mo, gusto kong i-emphasize yun, no? Madalas po, we are hurt. Tayo sumasama ng loob because of our wrong expectations. And at the end of the day, whether we like it or not, when it comes to yung mga internal na mga hurts natin, the person who can hurt us most ay walang iba kundi ang ating mga sarili when we expect too much. Okay? So, ang sinasabi ko po, emotionally, ano? Emotionally, internally, when we expect too much, talagang tayo ay nasasaktan. Okay? Tayo ay nakakaramdam ng negatibo. Pero itong maganda, ang ating Panginoon Kristo, with these Pharisees having the wrong expectation, wrong perception, wrong mindset about Jesus, ang ginawa ng ating Panginoon Kristo, because of His great love for them, He corrected them. Kaya ang second letter C natin ay correction. Kinorek ng ating Panginoon Kristo yung kanilang mga maling pananaw, mga maling expectation, mga maling pangunawa, mga maling mindset. Okay? So simulan natin ulit doon sa healing of the paralytic. Ano po nangyari doon sa healing of the paralytic? Ang sabi nila, bakit nagpapatawad si Jesus Christ? Mali ang kanilang pag-unawa. Ang sabi ng ating Panginoon Kristo sa verse 8 to 11, and immediately Jesus, perceiving in His spirit that they questioned within themselves, said to them, why do you question these things in your hearts? Which is easier, to say to the paralytic, your sins are forgiven, and to say, rise, take up your bed and walk? So, but that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive, since He said to the paralytic, I say to you, rise, pick up your bed, and go home. Ayan, no? So the Lord Jesus needed to correct them by telling them, tingnan nyo, eto, mas mahirap ba yung sabihin ko ay, your sins are forgiven, kesa dun sa lumakad ka, tumayo ka. And so Jesus healed him spiritually and also physically. Kaya ang ganda ng sinasabi dito. So obsessed with their understanding of God, they were blinded to God's working right before their eyes. Instead of allowing that miracle to change them, transform them, and help them, ang nangyari po, hinayaan nilang mas lalo pa silang mabulag sa kanilang mga maling pananaw tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. Kumbaga, sa halip na bigyan nilang pansin, ano ba itong nangyari? Sa halip na ito'y makatulong para mas lalo nilang pag-aralan pa at tingnan ano nga bang sinasabi ng Biblia. Ang nangyari po, hinayaan nilang itong mga pangyayaring ito, mas lalo silang mabulag sa kanilang mga sariling kagustuhan. And I think mga kaibigan, mga kapatid, this is really happening. I've seen this and I've witnessed this. As you look around, as you read histories, ako po mahilig po ako magbasa ng mga history, mga especially documentaries ng mga different people. Mga kapatid, this is very true. Very true in a sense na kapag yung tao is so obsessed with power, authority, with his own personal understanding, not ready to welcome any other understanding or any other point of view, ano po nangyayari? Kapag so obsessed sa sarili, even the very rebuke of what's happening him, instead na mag-soften ng heart, tumitigas ang puso. Kasi ang tinitignan nila, hindi yung lesson na kanilang matututunan, kundi ang iniisip nila na pahiya sila. Mga kapatid, mga kaibigan, I hope that this will serve as a lesson for us. If you are experiencing this, if you are, if you're listening right now and you see na you are on the side of the Pharisees, na ganun ang nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, if Jesus is rebuking us, let's open our hearts and let's humble ourselves. Kung tayo naman yun nandun sa side na katulad ng ating Panginoong Jesucristo ay china-challenge because of the wrong understanding, we need to do some correction, but we need to do it, mga kapatid, with all the love that the Holy Spirit, that the Lord can give us. Hindi natin to dapat i-deal arrogantly. Pero mahirap yan, mga kaibigan, mga kapatid, but we need to ask for the power of the Holy Spirit
to do that. Okay, ayan na, medyo ang bilis ng oras natin. Pero marami pa tayong gustong i-discuss. Ano pa yung calling of Matthew? 'Di ba? Anong sabi doon? Why is he dining with sinners? Ang sagot natin Panginoon Kristo sa Mark 2:17. And when Jesus heard it, he said to them, those who are well have no need of a physician, but those who are sick, I came not to call the righteous, but sinners. Ayan na. So sinasabi natin Panginoon Kristo, hindi nangangailangan ng hospital yung mga magaling na, kundi yung mga may sakit. O kaya, ito again mga kapatid, this is a rebuke, it's a correction to them, lovingly telling them. Kumbaga ang ginagamit ng ating Panginoon Kristo yung mga pangyayari sa paligid, yung mga situation for them to fully understand why Jesus is dining with sinners, because Jesus came to seek and save those who are lost. At ang ministry mismo ng ating Panginoong Diyos is to reach out to the sinners. Ano pa, tuloy natin yung sa fasting. Sabi nila, bakit nagpa-fast? Yung kay John, yung sa'yo, hindi. Ang sabi natin Panginoon Kristo sa Mark 2:19-22. And Jesus said to them, can the wedding guests fast while the bridegroom is with them? As long as they have the bridegroom with them, they cannot fast. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast in that day. No one sews up. Yan, doon lang muna tayo sa verse 20. Okay? So ano po nangyari dito? Sinasabi natin Panginoon Kristo, He is referring to what will happen to Him in the next few days. Darating ang panahon, my disciples will be fasting. My disciples will be fasting even more because they will lose me. Because I will die. Kumbaga, nagbibigay ng mensahe ng ating Panginoon Kristo na He will be crucified later on. He will die later on. And so the disciples will do more than what's happening. So dito, ginagamit ng ating Panginoon Kristo yung question nila, yung mga challenges, yung mga controversies na pinapresent as a way to somehow show them ito, yung mga possible na ito yung mga mangyayari. Jesus is pointing them back. I believe mga kapatid, as I go through this, Jesus is pointing them back to the scripture. Tinutulungan niya yung mga Pharisees na bumalik sa salita ng ating Panginoong Diyos at pag-aralan nilang mabuti. Ano bang sinasabi nito? Tatandaan po ninyo, pag you go to the book of Matthew, ang mga Pharisees, they are too busy fasting for the purpose of showing off. Ang sabi pa nga doon, pag chinek nyo sa Greek, they disfigure their faces. Alam niyo, para mapakitang sila ay nagpa-fast at pinapahirapan ng kanilang sarili. So, kinokorek ng ating Panginoon Kristo yung kanilang mga maling mga pangunawa at mga pananaw. Kaya po ang maganda dito, no? When you fast, mga kaibigan, mga kapatid, you fast not to get what you want. Madalas yan po naririnig ko eh. O ano, ba't ka nagpa-fasting? Meron kasi akong hiling. But that's not the purpose of fasting. Tingnan niyo po yung sabi natin Panginoon Kristo, when the bridegroom is taken away from them, they will fast. Ibig sabihin, the purpose of fasting is to be connected to God. Is to remember the groom. Mga kapatid, kumbaga to remember Jesus, should I say. To remember Jesus. Kumbaga mga kaibigan, mga kapatid, dapat ang focus ng ating pagpa-fast ay hindi dun sa mga gusto nating makuha, but because that is self-serving, kundi ang purpose ay dahil gusto nating mas lalo pang mapalapit sa ating mahal na Diyos. Amen? Okay, ano pa? Sunod, yung Sabat. Yung Sabat sa Mark chapter 2, 25-28, anong sagot ng ating Panginoon Kristo? And He said to them, have you never read what David did? When he was in need and was hungry, he and those who were with him, how he entered the house of God in the time of Abiathar the high priest, and ate the bread of the presence, which is not lawful for any but the priest to eat, and also gave it to those who were with him. And he said to them, the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. So the Son of Man is Lord even of the Sabbath. Kasi ulitin ko po mga kapatid, mga kaibigan, their perception of the Sabbath naging pabigat. Naalala ko po nung nasa Israel ako, pati pagpindot ng elevator, bawal. Pati yung pag-on ng mga electric, mga gamit,
Ang gagawin nila, yung iba i-on na ng mahina ng bago mag-sunset. You know, they made so much rules regarding the Sabbath because of their fear. Na ang reason kaya sila nasasakop is because yung pag-keep nila ng Sabbath ay hindi pa ganun ka-holy. Kumbaga mga kapatid, they connect it to themselves. And so nagput sila ng mga rules, regulation na sobra pa sa sinasabi ng banal na kasulatan, even at the point na hindi na sila tutulong sa kapwa, wala na silang love, wala na silang mercy, wala na silang justice. Kaya nga po kahit pag kinonect natin to sa pag-iika po, ang nangyari, masyado nilang pinupukpok yung mga tao. Again, ulitin ko mga kapatid, hindi ko sinasabing wag na mag-ika po. Ang nangyari lang po sa kanila, masyado silang nag-focus dun sa amount, hindi dun sa motive at puso. Both are important. Pero ang nangyari po sa kanila, nagbibigay sila pero ang puso nila, hindi love and mercy. And so it's also possible na you keep the Sabbath just like them, pero wala tayong pakialam sa kapwa natin, wala tayong pakialam sa mga tao sa paligid natin. Ang iniisip lang natin ay ating mga sarili. And so the Lord needed to correct that. Kaya ang sabi niya, ang Sabbath was made for man and not man for the Sabbath. Pero hindi rin ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, na we will just do whatever we want because there are clear texts in the Bible how do we keep the Sabbath holy. But not to the point na sobra mong hihigpitan para lang nang sa ganun masabi natin na banal tayo o tayo ay alam mo yun, yung to the point na tulad nung sa kanila po. Ulitin ko mga kapatid, I'm speaking of the context during the time of Jesus that even healing, yung pagtulong sa kapwa, bawal gawin tuwing araw ng Sabbath. And so the Lord needed to correct them. The Lord needed to help them. Ano pa yung may withered hand? Ayan na naman, nagpagaling daw si Jesus. At ang sabi doon, mga kaibigan, mga kapatid, sinusubaybayan nila ang ating Panginoon Jesucristo, hindi para matuto, kundi para humanap ng ibabato at sasabihin na mali niyang ginagawa. At ang sabi sa verse 3 ng Mark chapter 3:3-4, ang sabi, and he said to the man with the withered hand, come here. And he said to them, is it lawful on the Sabbath to do good or to do harm, to save life or to kill? Ibinalik ng ating Panginoon Jesucristo yung tanong sa kanila. Tandaan nyo, their purpose is to find fault. At humahanap sila ng mali because of their wrong understanding. And Jesus needed to correct that. And I love what's written in the lesson. It says, the irony of the story is that those looking to catch Jesus in Sabbath breaking were themselves breaking the Sabbath by plotting his death that same day. Ay, grabe to. Ang bigat nitong statement na to. Kumbaga, ine-emphasize nila na dapat panatiliing banal ang Sabbath, pero at the same day, pinaplano nila kung paano i-accuse at papatayin ang ating Panginoong Jesucristo. And so mga kaibigan, mga kapatid, this is an invitation for all of us to be very careful. Baka naman, tayo ay tapat na talagang dinidiin natin na tayo ay mga Sabbath keeper, pero tuwing Sabbath nag-iisip rin tayo ng hindi maganda sa ating kapwa. Baka mamaya ang pinag-uusapan natin yung buhay ng ibang tao. Baka ang pinag-uusapan natin ay kung paano natin masisira ang ibang tao. Mga kapatid, this is a reminder for us. Pag nagiging ganyan na tayo, baka nagiging pariseyo na tayo. And Jesus needed to correct us. Na as we keep the Sabbath, yung love, yung mercy, yung justice, yung pakikisama at pagmamahal natin sa mga kapwa natin, hindi dapat mawawala. Amen? Grabe mga kapatid. So you see, the challenges I explained a while ago, and now Jesus is correcting them. Jesus is bringing them back to the scripture. Aside from bringing them back to the scripture, nire-rebuke in a loving way ng ating Panginoon Jesucristo yung kanilang mga maling pananaw at mga maling pag-unawa sa pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo at maging sa salita ng ating Panginoong Diyos. Pero grabe ang bigat nung huli, no? Yung sabi doon na itong mga faithfully nagkikip ng Sabbath, sila mismo na nagsasabing nag-e-emphasize to keep the Sabbath, sila rin yung nagpaplanong patayin ang ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, I hope and pray sa iyo pong lahat ng mga sumusubaybay
while it is true that we need to keep the Sabbath. And I'm also reminding everyone, I'm calling everyone, and we've been preaching this. Yung Sabbath po, we are called by the Lord to keep this. But I hope we will not be like the Pharisees, na we keep the right day, but we don't know the right God. We keep the right day, but we don't love the people around us. Kailangan po we know the right God, and that will lead us to keep the right day and to have the right relationship with the people around us. Amen? Ang ganda, no? So, ito mga kabin, mga batid. So, you see in these stories the challenges and the correction. Dito po sa 5 stories. Pero hindi pa dyan nagtatapos. There is a call from the Lord. This is the last letter C, the call. And then at the same time, sabi ko po kanina, I will show you yung literary structure na ginamit, poetry style na sandwich, may sinandwich na story. Ito po, ang sabi po dito sa verse, Mark chapter 2, 19 to 22, because mga kapatid, this is seen as di ba itong 5 stories na ito, kumbaga ito yung central theme. Ito yung kumbaga, of all the controversies na nilaid down ni Mark, ito yung sinasabi sa Mark 2, 19 to 22, ay ganito. No one sews a piece of unshrunk cloth on an old garment. If he does, the patch tears away from it, the new from the old, and a worse tear is made. And no one puts new wine into old wineskins. If he does, the wine will burst the skin, and the wine is destroyed, and so are the skins, but new wine is for fresh wineskin. Kumbaga, eto mga patid, dun po sa mga nakakaalam ng background at dun rin sa hindi, let me try to explain. Yung ginagamit po nilang lagayan ng wine, na wineskin, pag yan po ay nagamit na at pagkatapos lalagyan mo ng fresh wine, pag nag-ferment po yon, hindi kakayanin nung old wineskin, it will break. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo, yung wine, which is most of the time in symbolical understanding, it's referring to the teachings. Yung teaching na bago, pag inilagay mo dun sa mga old na pang-unawa, hindi niya kakayanin. Sasabog ang kanyang isip. At parang ganito ang nangyayari sa mga Pariseo. Teka lang, pastor, ibig sabihin ba nito? Yung mga may maling pangunawa, wala na bang chance to understand the right teaching in the scripture? Hindi po mga kapatid. Bakit? As the Holy Spirit works, He can always renew our hearts. But if we will not allow the Holy Spirit to work in our hearts, just like that old wineskin, pag pumasok ang turo ng ating Panginoon Kristo, hindi kakayanin, sasabog ang ating mga isip, hindi natin matatanggap at hindi natin magagawang masunod. But if we allow the Holy Spirit, and that's why this is the call. The call is to allow Jesus to change us, to accept the leadings and the power of the Holy Spirit in our lives. Kasi bakit po pag nangyari yon, the Lord can change us. The Lord can renew us. The Lord can transform us. Mga kaibigan ko, mga kapatid ko. And so, this is what I'm picking up here. Nandito po yung controversies, yung mga challenges na inarap ng ating Panginoon Jesucristo. Yan yung mga challenges. Because of their wrong understanding, wrong perception of who God is, because of their desire to stay in power, their desire to stay in position. They are not willing to listen to the new teaching, not new teaching. But Jesus is clearly explaining to them what it really meant nung sinabi yon. But they were so absorbed ng kanilang sariling pangunawa. And that's why, mga kapatid, this is an invitation to us to always be humble and listen, especially mga kapatid, kung yung sinasabi nga naman ay, alam mo yun, merong points. I know it could be hard. Kasi bakit po? Madalas we want to defend yung ating pangunawa. We want to stick with what we know, what we believe, which is okay. But not okay when it's already the Word of God rebuking us for our biases and wrong understanding. And so again, mga kapatid, it is only, this is my belief, tama ito sinasabi natin pa sa Kristo, the old wineskin cannot accept. Tayo mga kapatid, on our own, we cannot accept
yung kanyang mga sinasabi, it will be hard for us because our nature as sinners, hindi natin magagawa. But through the power of the Holy Spirit, it's possible. Amen? Kaya po ito yung call to accept the Holy Spirit so He can change us. Na yung ating mga isip magiging ready to receive instructions from our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya po mga kapatid, mga kaibigan, I hope and pray, mga taga-subaybay, I hope that we are always praying for the power of the Holy Spirit, for the Holy Spirit in our lives. Every day will never be the same again as we pray for the Holy Spirit. Sincerely pray for the Holy Spirit. Talagang huwag nating kaligtaan mga kapatid, let's pray for the Holy Spirit sa ating mga buhay. Every day mention in your prayers, Lord, I am inviting you. Every day don't miss it, Lord, I invite you. I invite the Holy Spirit in my life. Lord, please change me. Lord, help me na maging ready. I-rebuke niyo po ako kung kailangan, Lord. Kaya po mga kapatid, this is a reminder for us. Even true religion can be turned into darkness if people are not careful. If we are not careful, kahit tama ang ating mga pananaw, tama ang ating mga pinaniniwalaan, if we are not careful, we can live a life of darkness. Na baka mamaya, we're too busy with the facts without knowing God. And lagi ko po ini-emphasize yan. Knowing the facts, knowing the details, but not knowing the truth. Because we fail to know Jesus Christ. Alam lang natin yung mga detalye, tapos kung magtrato tayo sa kapwa, magsalita tayo sa kapwa natin, hindi maganda. Kung magsalita tayo sa kapwa natin, walang pagmamahal. Kung magtrato tayo ng mga kapwa natin, akala mo tayo lang yung may karapatan. Mga kapatid, we need, atulad ng mga ng mga Pharisees, they were plotting to kill Jesus. They were planning to kill Jesus, although they know yung mga right facts and details. But they failed to know who Jesus is. Kaya ito po yung call sa atin. Let's accept the Holy Spirit in our lives every day. Now let me proceed dun po sa sinasabi ko pong sandwich story. Ang ganda din ito kasi makikita nyo rin po na meron ding controversy. Nandun din yung challenge, yung correction and call ni Jesus. Tingnan niyo wala na tayo masyadong time, but this is found in Mark chapter 3, 20 to 35. Ulitin ko po, Mark chapter 3, 20 to 35. Let's look at the challenge. The challenge in Mark 3, 20 and 21, the family of Jesus is claiming that He is not in His right mind. Kumbaga nababaliw ang ating Panginoon Kristo. Yan ang challenge. Yun ang pangunawa. Kasi hindi pa nila maintindihan yung role ni Jesus. Hindi pa nila maintindihan ano yung function, ano yung identity ng ating Panginoon Kristo. Hindi nila maintindihan ito. Hindi nila maintindihan. At pagkatapos, yan yung story about the family, biglang may sinandwich na story about the blasphemy against the Holy Spirit. Ang sabi ng mga Pharisees, sabi nila, si Jesus nagpapalaya ng mga masamang espiritu using the power of Satan. At ang sabi natin Panginoon Kristo, this is the blasphemy against the Holy Spirit. At ang sabi niya, a house divided in itself cannot stand. Okay? Mark chapter 3, 22 to 30, yan po yung sinandwich dun sa family story. At kaya po sa tinawag na blasphemy against the Holy Spirit, why? Because the Spirit that is in Jesus, the Holy Spirit, the Spirit that is in Christ, they called the Spirit of the Devil. At alam ba naman po natin, o kung di ba po natin alam, pag ang banal na spirito na naglilid at nag-guide sa atin, tinawag nating spirito ng demonyo, we will not listen to him anymore. And when we don't listen to him anymore, we will not know the right and wrong. Kasi bakit? We are not ready to listen to God anymore. Kasi we call him the spirit of the devil. And so we will have no opportunity to repent. Kasi ang tingin na natin, spirito ng demonyo. Kaya po, it's a blasphemy against the Holy Spirit. But of course, if we allow God to change us, the Lord is able to forgive us. But if we continue to say na ang Holy Spirit o ang salita natin Panginoong Diyos ay spirito ng demonyo, ang mangyari po, we will have no opportunity to know the right and wrong. To know the truth. And then, after that, tingnan nyo yun yung controversy, yung family, na ang tingin sa kanya may
sira siya sa ulo. At pagkatapos yung sabi sa kanya na ikaw ay nagka-cast out ng masamang espiritu sa kapangyarihan ni Satan, that Jesus corrected them. Kinorek siya, kaya sabi natin, sa house divided itself cannot stand. At pagdating sa Mark chapter 31, o chapter 3, 31 to 35, ano po nangyari? Yung family ni Jesus nandiyan, sabi ng mga tao, yung family mo nandito. Bumalik ulit sa family story. Sabi ng mga tao, andyan yung family mo. At ang sabi natin, Panginoon Jesucristo, sino bang family ko? My family is whoever does the will of God. Kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, sila ang aking pamilya. And so, you see, there's again the challenge, the correction, and the call. Ang call, mga kapatid, is to accept the Holy Spirit and to do the will of God. At ang ganda nito, ang ganda ng story nito, yung pagkakasandwich. Yung dun sa Mark chapter 3, sundan nyo po mabuti ha, tingnan nyo po sa Biblia nyo, basahin nyo po yan. Sa Mark chapter 3, 20 to 21, ang sabi ni Jesus, yung family niya ay hindi okay sa kanya. Pagdating dun sa story ng evil possession, ang sabi ni Jesus, a house divided in itself cannot stand. Sa family story, paano yun? Hindi okay yung family ni Jesus, so it cannot stand. And so the Lord needed to correct it by saying, the real family is those who are willing to do the will of God. I hope na naintindihan po natin, ano? So, ito mga kapatid, this is a literary style of device na yung message is even becoming more clear if we understand it. Kaya po yung sandwich story in Mark, where one story began and then is interrupted by another story, with the first story completed only afterwards. But in reality, it's driving us some important lessons that we can pick up. So muli po ang ating 3 points dito sa ating napag-aralan. We have a very short time to discuss all these wonderful stories, but I hope based on our theme, based on our topic, the controversies, you're able to understand and get the 3 points. We look at the challenges, we look at the correction, and we look at the call. The call, mga kaibigan, mga ginigil, mga kaibigan, mga kapatid, to accept the Holy Spirit, listen to the Holy Spirit, pray for the Holy Spirit in our lives, and let's do the will of God. Nawa po na-bless kayo. Let's bow our heads. Let's pray. Maraming salamat po, mahal na Diyos. Napakabuti po ninyo. Salamat po, pangungunahan niyo po kami ngayon sa aming, nangunahan niyo po kami sa aming ginawang pag-aaral. At nawa po'y patuloy ng pag-ibig niyong maranasan namin. Lord, we pray for the Holy Spirit in our lives. Salamat po sa napag-aralan namin. We are reminded that there will be challenges. But thank you, Lord, na pinakita niyo po ang tamang mga pananaw, and you are calling us to always submit ourselves to you. We pray for the Holy Spirit sa aming mga buhay. We pray, Lord, that you will give us the strength to do your will. And Lord, anumang pong mga problema, pagsubok namin hinaharap, we submit it all to you. Salamat, Panginoong Diyos, dahil alam po namin, kasama namin kayo, di niyo po kami papabayaan, patnubayan niyo po kami all the time. Help us to walk by faith and not by sight. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsama sa ating programang ito. Nawa po'y na-bless, nawa po'y nakinabang po kayo, nawa pong pag-ibig ng ating Panginoon Jesucristo ang ating naranasan. At muli po maraming salamat po sa inyong patuloy na pagpe-pray, patuloy po na pag-support, at nawa po'y patuloy pa po kayong pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Please continue to pray for your servant as I continue po to serve online and also offline or face-to-face. Salamat po mga kapatid, mga kaibigan. I'm just very thankful that the Lord continues to allow us to do this all for His glory. Please continue to share ito pong ating pag-aral upang nang sa ganun ay hopefully marami pong makinabang at mabless sa mga simpleng pag-aaral na aming pong inihahatid sa inyo. Muli po maraming salamat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na pag-aaral. May the Lord bless